Bilatsing Iloy! Aray ko! Yon guys, napakaganda ng video natin ngayon. Napanood nyo yung preview. My goodness, ganun kaya ito totoo, no? Si Bilatsing Iloy, kumari ko to, si Iloy Burgis. Nako mga babayan, meron daw pumasok sa kanya na balita o impormasyon. Siya po ay ipapagurgor ni Lisa Marcos. My goodness! Nako Mari, mag-iingat ka dyan. Nako, meron daw kasing isang tiga ibang bansa na trabaho din doon ni Lisa Marcos. My goodness, ganito baka kasama itong si Lisa Marcos, no? Kasi itong si Iloy Burgis, mga kababayan, si Bilatsing Iloy, naku, grabing tumira to sa mga Marcos, no? Kasi nasa ibang bansa siya. Mga kumari ito ni ni Maharlika, mga babayan, grabing umupak tong mga to. Siyempre, kung hindi naman kasi uupak to, kung wala naman nakikita na mali sa administrasyong Marcos, ay hindi to uupak. Marami silang mga pinapakita ng mga ebidensya, hindi natin alam, hindi natin masasabi, at ayaw ko rin naman sabihin na 100% na ganun kalupit yung kanilang mga ebidensya, no? Kasi alam nyo naman, at pag naglabas ka ng mga labag sa kanilang mga alituntunin, ay titirahin ka talaga. Maaring ganyan, no? At yun nga, gano'n kaya ito katotoo mga babayan, at itong si kumare kong si Iloy Burgis, ay binabalak umano, no, or gusto nang ipapatay o patay na ba? Hindi siya patay. Nagsasalita panoorin nyo hanggang dulo ng video mga babae. Hinahamon niya ng sabunutan itong si Lisa Marcos, kahit magsabunutan na lang daw, kasi itong si Lisa Marcos ay malupit at makapangyarihan, no? Ang sabi pa dito, kukuha daw ng matitinding mga kill sa sa bilibid, sa kulungan, no? At ang pakiusap daw ni Iloy Burgis, yung kumare ko, tirahin siya kaagad, yung wala na siyang mararamdaman. Ang tapang nito mga kumare ko. Subscribe niyo po siya sa kanyang Facebook page kung gusto niyo mapapanood doon. Pero ito yung nire-reaction natin ngayon mga babayan. Pinapakita ko po sa inyo kung ganong kalupit, no? Alam niyo naman, di ba? Pag nagsalita ka na against dito sa Marcos ngayon mga babayan, ay pwede kang ma-NBI, ipatawag ka, subpoena ka, pwede kang maipakulong. Diba? Ibang-iba talaga kay Tatay Digong, kahit murmurahin mo yun Kahit tirahin mo yung administrasyon ni Tatay Digong dati, wala siyang pakialam. Kasi karapatan mo na magsalita pag may nakikita ang mali, no? Sa administrasyon, pwede kang magsalita kasi freedom of speech yan Hindi ba? Alam nyo, mga kumare ko, pag ikaw ay nagsasalita tulad ng mga ganito, at meron kang nakikita na mali sa pamumuno ng isang namumuno sa sa Pilipinas, pwede na lang baguhin yan. Baga freedom of speech pwede na lang ito nakikita, tama pala yung sinasabi ni Iloy Burgis ay baguhin natin. 'Di ba? Ganun 'yun. Kasi meron kang freedom of speech, pwede 'yon kahit sino. Pero syempre, ngayon kasi sa panahon na to mga kumare ko, ay pwede kang makulong lalo pagka nagpe-fake news ka, no? Tulad yan. Si Iloy Burgis, naglabas siya ng ng medical record. Kaya ngayon ay hinahanting, pinapa-deport siya, dahil yan po yung nababalita. Hindi naman natin masasabi na 100% yung kanyang mga sinasabi. Siyempre, kung magsasalita ka ng ganyan, dapat meron ka talagang patunay. Pero si Iloy Burgis mga babayan at si Maharlika, grabe. Talagang makikipagpukpukan yan. At meron silang pinapakita ng mga ebidensya na talaga naman ay minsan tumutugma rin talaga Hindi ba? Kaya masasabi mo na meron silang power of freedom of speech, 'di ba? Kung talagang si Iloy Burgis, kung talagang totoo yung impormasyon na dumating sa kanya mga kumare ko na siya ay balak ipagurgor ni Lisa Marcos, yun nga lang daw po yung pakiusap niya na kung gugurgurin siya yung direct to the puso na or garing agad sa sentido. Meron bang gano'n? Sabagay, Iloy Burgis, siyempre, kung talagang ipapatira ka ni Lisa Marcos, siyempre, hindi ka na yan nabubuhayin pa. Dahil pag nabuhay ka, yari ka. Saka yun naman din sinabi ni Iloy Burgis Kung ipapagurgur daw siya ni Lisa Marcos, ay wag na siyang bubuhayin kasi kakanta siya. Di binigyan mo pa ng idea itong uutusan ni Lisa Marcos umano. Siyempre, pag ikaw ang gugurgurin at siyempre, kung talagang si Lisa Marcos ang nagpapautos, talagang paktay ka talaga, mare. Hindi ka nila bubuhayin yan. Kasi papatahimikin ka, hindi ba? Pero yun lang naman pakiusap ni Iloy Burgis na sana ay wag na siyang bigyan ng konting hininga dahil hindi siya takot na mamatay, di ba? Napakalupit ng video na to mga kumare ko. Kung totoo man ito, no, na ang kumakalat at ng impormasyon na dumating kay Iloy Burgis na balak siyang ipatumba ni Lisa Marcos. Pero wag daw muna, magsabunutan daw muna kayo, Madam Lisa Marcos. Baka daw kahit pa paano makatama siya. So ginagamit
Alam nyo kasi ang kapangyarihan ng pagiging pangulo o pangalawang first lady, talagang malakas po talaga yan. Hindi mo yan basta-basta magigiba hanggat hindi po yan nakakatapos ng panunungkulan sa bansa. Talagang medyo mahihirapan tayo dyan. Pero tayo ngayon na mga DDS ay tulong-tulong tayo. Siyempre, mas nakikita talaga natin na mas karapat dapat maupo yung merong sungay ni Tatay Digong, yung mga Duterte. Kahit may mga sungay yan, kahit may buntot yan, gusto talaga ng mga Pilipino, 'di ba? O comment diyan yung mga mga solid na Duterte. At alam nyo na, 'di ba? Oo, yung nangyari kay Madriaga, o 'di ba? Peke yung kanilang nakuhang witness, no? Hindi marunong magbasa ng hindi marunong magkabisado ng script. Ano tawag doon? Bobo o bobo? Tanga o tanga? Di ba? Ay, nako. O ganito mga kumare, tama na yung aking reaction na to. Panoorin nyo magmula umpisa hanggang sa dulo dahil mai-enjoy ka kay Bilatsing Iloy. Ay kumare ko yan. Mare, pag pupunta ako dyan at magbilatsing Iloy tayo dyan. Okay mga kumare, kung nagustuhan mo tong video na to, itong vlog na to, don't forget to like at share nyo sa mga kumare natin na mga busy na naglalaba ngayon at nagpapadayda ng mga anak. Kasi itong video na to, napakalupit ito. No? Gaano kaya ito totoo na may impormasyon na dumating kay Bilatsing Iloy na ipapagurgur siya ni Lisa Marcos? Naku po, paktay. O panoorin mo itong video na to. Ang ganito. Let's go! Matino akong naghahanap buhay! Bilatsing Iloy! Ang mga tarugo nyo, ang mga maliliit, ang mga itis, yung katulad kay Junbek. Hindi ako nagnanakaw sa kaban ng bayan or sa mga buwis sa mga Pilipino. Ang ina nyo, kung tinatawag nyo man tong limos, so be it. Hindi ako nagnanakaw ng pera. I do not twist anybody's arm para bigyan ako dito ng kunting awa. I am an entertainer. I am an influencer. I am a vlogger. And I have so many talents and abilities that I share to the public every day. Sinishare ko sa kanila ang aking opinions. Sinishare ko dito ang aking points of view. Kailan naging krimen ang paglagay dito sa Gcash, mga Bilatsing Iloy nyo? Di puta, nakita nyo dito ang mga maliliit na mga kinikita? Sang isang ina nga katulad ko nga may mga pinapaaral ako mga estudyante. Maliban sa mga anak ko, meron ako sa mga salars na nandoon sa mga probinsya na ilang taon ko na ginasupport. Parang pinapalabas ang mga iyo Presidential Communication Office. Bilatsing Iloy nyo! Kaming mga maliliit na mamayan, ginaisgan nyo. Hindi ko ginagamit ang presidente nyo nga ugok, nga si Casper, nga may double body, nga may multiplicity, hindi namin alam kung totoo sa nga buhay, totoo sa nga patay, kung ano nga klase nga kanser meron siya. Pero isa lang ang alam namin, ang gobyerno nyo pulpol. Bilatsing Iloy, sa kaliliit lang niyo tas ang kinikita namin piso-piso. Tapos you're trying to make it look like na yung pinakikitaan ng presidente. Anong pinakikitaan sa kanya? Inubos na ganing pera namin. Di ba, you got nothing better to do in this lifetime? Sa kadami-dami, Bilatsing Iloy, isang problema sa Pilipinas. Si Bugres gidang nakita sang alpot nga si Lisa Tanas, ikaw malaway kang unano ka. Panda! Turas ang baka. Total ka itsindi ka sang Ilonggo. Amo ni Mambal ko si mo, oy Lisa Tanas mo na Lisa. Mag-50 ka pa katambleng. Magpila ka bisis ka pang Bilatsing Iloy mo magano ka. Magpila ka bisis ka pa nga mag-spray kitek kag ipakayo mo ang imo nga itsurang bukaw-bukaw ka nga kirok-kirope. Daw kapig ka mga duwa ni Jervil biga. Kahit anong gawin mo, hindi ka magwapa sa kunday, isaon kang ka. Hindi tanan nga tao maswito mo kay Ilonggo ka, di ba kay Chindi kay Ilonggo, Ilonggoon ta kaputa. Why kuya si mo madlok? Why aga urog ang ko si mo? Bilatsing Iloy kagamay-gamay si mo nga pagbabay, square lang tabla. Wala lang tagamitanay sang imo posisyon, madumugay lang tabla les. Di puta ka pa kay Alamira ka sang kabuhi sa mga tao, Bilatsing Iloy mo. Pa kay Alamira ka man nagswito ka, gusto mo tanan, disiplinahon mo. Disiplinahon mo ang mga tao nga ginapaswildo mo. Ang binigyan mo sang malita, Bilatsing Iloy ka, when did you give me money, pot? Why do you have to question my beliefs? Why do you question my opinion? You cannot change my mind that I believe everything that I have said. Iba-iba ka ga-believe ka gani, Bilatsing Iloy nga presidente ka. Ang iyong ang pagpati mo gani sa kaugalingan mo, ikaw ang presidente namon. Mabag-o na mo ng imong paminsaron. Di puta ka, ikaw lang yan pwede magpabuang-buang. Tapos kami dito, hindi kami pwede magpakuno-kuno, yun di po. Lisa, abogada ka, dibla? Hindi ka lang magabusan sa posisyon mong pudirusa ka. Kaputot na daan sa ibong 311 ka, tapos bukaw-bukaw, mata ka pa. Permi lang nakasigang, mata mo ka, permi ka manhay. Huwag ka mapakialam, Bilatsing Iloy mo, hindi na kailoy. Siya, may nagsabi sa akin, taga dyan. Hindi mo nga alam, di puta ka na Yudas, kada sa Malacanang.
Concerned citizen, sabi, nandito talaga ako, Loy. Bago nyo pa na inilabas ang inyong investigasyon sa akin, may nag-feed na sa akin, may nag-screenshot sa computer nyo, na ito ang plano nyo kay Bugre, sabi sang kalbo mo, nga gago man na presidential communications, chururot. May nag-feed sa akin sang information, na yan ang plano, ikaw gijagali ang nagsugo, gali mo na Lisa. Kaya kung tutuusin ang asawa mo, alipungoy na yung asawa mo, baka nandoon na to sa naga-Elsa Frozen, I don't know. Because you keep clickbaiting everybody. Bubo ka? Harapin mo ang kaso mo, bilat sing iloy, maharap ka sa sutukin, uli ka bigago. Hindi ka na umuwi si Harry Roque, yung di mga spokesperson sa noon ni Digong. Mauwi ka sa Pilipinas, kung di ka alipungoy. Ikagago sa bilat sing iloy. Uy, Jiston, palalo. Ikaw lang niya ang magpaluko ni sa mag-asawa ng mga p***ina. Nga gago ka. Ikaw lang dyan ang magpaano sa kanila, magpapabuang-buang. Hindi ko yung mapadisiplina sa kanila, ba't ako luluhod? Ba't ako luluhod sa kanila? Kay Maharlika pa lang, ito ang ginagawa nila. Kay Harry Roque, ito ang ginagawa nila. Tapos ngayon, ako na naman. Dahil, hindi nila ako maswito. Wala kaya karapatan nga para i-stop ang mga bibig namin. Who the gave you the right to fucking stop my mouth on a treadmill? Wala gani may nakastop sa inyo sa pagnanakaw, bilat sing iloy. Tapos ito na lang diputa, pakunti-kunti na lang gadilihin siya ang tao dito sa Facebook. Hindi mo man platform. Nagbabayad ako ng tamang buwis sa Pilipinas. Lahat nga yung diputa nyo nga mga taxes bayad ko. Sa oil, sa commodity, sa property tax, yung diputa sa gas, bayad ko. Why ko yasang criminal record? Wala ko na yasang derogatory record palalo. May mga complaints lang sa akin. Pero wala ko yasang conviction. Mga bilat sing iloy nyo. Ang ako nga Facebook page na to, nakapangalan isa sa isa ko nga kapatid na nandoon sa Amerika. Bayad kami kay Meta mismo bago pa ko sahuran. 25% ang kinukupit sa kinimeta. Kung dito din na license ang ginapangita nyo, naka-license din kami. Lahat sinusunod ko. Wala ako sang iniiwan nyo, di nga paper nga unturned. Bilat sang amay just because I question and I challenge your allegations or I don't know something. I challenge the situation, the stability of the of our president and all the members of this government. Now you try to intimidate a small fish like me. Bilat sing hindi ko gani fish, di puta baka lang ko. Serum lang ko nga raga-raga i-compare sa inyo with so many things that you need to address to our country. How are we supposed to solve the crisis in our country? You have time. Nga ang kuya sa mga kwanto may, sabi ni Marolica, may isa daw na sila kadukul center nga building. Diyan sa Malacanang, ang kanila lang nga ginatutuka lang sa social media. You are so obsessed about your name, about your administration, but you are not doing things for you. Na para i-admire kayo sa mga tao, ang mga nag-admire lang sa inyo, mga puro lahat, mga adiktos, ganon. Kaya dapat alam nyo to kasi hindi naman kayo bago sa politika, na talagang may mga tao na papalag sa inyo. Tapos ako maldita, kaganing bilat singiloy ka nga, hindi ka gwapa nagmamaldita, kaganing di pa ka nga tray lang kahit unano ka. Bukaw-bukaw ka pa mata mo, dumay hypothyroidism, kaman nga dumay cancer of the throat, kaman. Nagmamaldita, kaganing ngayon ang sitwasyon mong kapangit, pasi mo manamit. Bilat singiloy, tapos baka pa ang paa mo, wala ka bala sa maganda ng tingnan sa kanya. Hindi ka man totoo nga mayaman, nga araneta, nga ano ka. Nagmamaldita ka galing at sararat ka. Ako pa nga matahom ko. Ako pa nga mistisa ko. Huwag kang ganon. Kanya-kanya tong diskarte. Dapat maligaya ka na sa life mo. Maligaya ka na dapat sa life mo kasi may bilyunis ka na. Kahit mamatay kami ditong lahat sa pagsingil sa inyo. Sa ninakaw nyo, wala naman kami gawa kasi nasaan na to ya. Kung saan nyo na to ya ginlibing. Katulad din noon, no ang tatay ng asawa mo ay minatet sa amin ang lahat ng karangyaan sa Pilipinas. Wala man kami nagawa. May nakuha sa inyo nga mga alagas. Di amo lang na. The rest, you kept it. You're keeping it until now. Kaya mali talaga ang naging desisyon ni VP Sara na bigyan ng pagkakataon ang pamilya niyo nga mga Matet Kuwayla. Yun ang totoo. Kaya nga nagsabi si VP Sara, hindi ko kayang lumuhod isa-isa sa mga Pilipino. Sinuway kasi ni VP Sara ang advice ni Tatay Digong na dapat tandem sila ni Senator Bongo, but people makes mistakes. She has her own reasons why she made a rather stupid decision na magtandem sa asawa mo kasi si Inday Sara do she gives chances to people. Kaya yan ang sabi niya, hindi ko kayang lumuhod isa-isa sa mga Pilipino sa nagawa ko kasi alam naman ng lahat na kung kayo lang, bilat sing iloy, there were times that you did not even landslide in your own province, in your own district. People doesn't want you. Tapos ngayon file nagkapasipsip ng mga bilat sing iloy niyo nga mga gago maliliit. Yuta nyo. Akala nyo ma-intimidate ko kung mamatay, makubukas si mamatay eh. Yun di po.
I have one day to die anyway. Yun ang nakasaad sa Proverbs. A time to die, a time to live. A time to cry, a time to smile and laugh. A time to hate, a time to love. Yun ang sabi ni Proverbs kat ni Habakkuk. Hindi ko ya natatakot, pero miniling ko lang sa inyo kung gusto nyo man ko ipatay siya, isang sakak lang. Dito yung or sa heart, huwag nyo na lang akong pahirapan pag ma-hospital, pag kumuha ka talaga kayo sang somebody nga talagang straight bullet, sabla, alam ko hindi talaga kayo makakapasok dito na mga baril-barilan. Ang pwede nyo lang talagang gawin sa akin kung gusto nyo talaga ko ipasak. Sabihin nyo sa uutusan nyo nga dito, nyo talaga ko tagain sa puso, isa ka sa nga wala ko lang may maramdaman, wala kay I don't wanna die ugly, you know what I mean? So yun na lang ipaburo mo sa akin, Les, kay ikaw kasi duwag ka. May mga ginasugo ka lang ang mga tao na gagawa ng iyong mga dirty works. So yun ang iniling ko sa iyo kung meron ka man sa ipalabas dyan sa bilibid. According sa nagsabi sa akin ito allegedly. Meron kayo sa mga ginakar nga galing sa bilibid ko, no? Tapos ginapapuntay katulad sa ginawa nyo kay Chase din sa Amerika nga pinayshik talaga. I don't know if this is true, but this is what I heard from the grapevine. Allegedly. Hindi ko sinabi na totoo. Allegedly. Nagapalipat-lipat ngayon daw ng bahay si Chase. Kaya nga pangalan niya siguro si Chase. Dahil ginransak doon ng kanyang apartment. Tapos may nakita sila nga daw katulad sa kanyang pagmumukha talagang tinayshik daw. So nginiling ko sa inyo, kung meron kayo sa ngihar, ma'am, please pakiwasay na lang ng ulo kung ma'am nga patayshik kagad. Para wala na kayong problema kasi kung hindi ko matayshik kagad, sasabihin ko talaga naging patayshik nyo ko. So i-make sure nyo na straight talaga nga expert yung magtatayshik sa akin kasi ginaredy ko ng sarili ko eh. Ang mga tao nga katulad yung hindi kayo marunong lumaban, nga laban lang bala nga patas. Ginagamit nyo ang inyong pera, ginagamit ng inyong impluensya. Tapos ang gusto sa mga bilat, siguro, makurog-kurog ka, the DOJ is investigating, ay wala ko yung simunadlok. Hindi ako natatakot sa inyo. Sa Diyos ako natatakot, sa Kanya lang kululuhog kagingi ng tawad. Sa lahat nga grabyo nga ginawa niyo sa Pilipino simulat sa 1970s, dekada 60 hanggang ina. Ang gusto sa mga bilat singilo, palitan yung pangalan nyo Bin Laden. Kung yan ang gusto nyo, hindi ka ni Hezbollah. Ganun. The last time I checked, Philippines is a democratic country and I am still under the Constitution. Rule number 1, expression, freedom of speech, freedom of opinion, freedom of beliefs, and it is not what you say, it is the person who said it that should be protected by this Constitution. Yun ang sabi. Kahit magambal pa ko di putang itsura mo si Kirupi, dapat hindi ko na ninyo yung pagbirahon. Kaya opinion ko na mo, you cannot discipline the way I think. Hindi gani bilat sing iloy magdisiplina kung ano kayo mag-isip ng mga inadik. Sino ba ang pwede magdisiplina sa inyo kung magpumpiang kayo dyan 3-sam, 4-sam, 6-sam? Wala kaming pakialam sa inyo nga mga sexual preferences nyo, correct? Why kuya krimen, ma'am? Wala kuya convictions, ma'am. Nakulong ako dito before dahil kinailangan kong buhayan ng pamilya ko. Kasi kung sa Pilipinas, ang bilat sing iloy, yung kakurap ng Pilipinas, hindi ko mabuhay ang pamilya ko. Hindi ko nakabayad sa mga credit cards ko kag sa mga loan ko kasi mag-isa lang ko noon, breadwinner. Wala ko daya sang ninakaw, bilat sing iloy nga public funds. Hindi ko nag-ghost project sa Pilipinas. Hindi ako naging barangay kaping kag ginlapasangan ko malversation of bilat sing iloy public funds. Wala akong pinatay. Wala ako sa ginrabbery hold up. Wala man ko ginahasa nga tarugo. Bakit akong ginapuntirya mo just because I speak my mind? Ay ala, i-open mo ulit ang iyong libro when you studied law. So you would understand, maybe you forgot the fundamental reason why our forefathers gave us these inherited rights. Nakalimutan mo na, ma'am? Pilat sing iloy, you should adhere to the law first and foremost because you are an advocate of the law. You took an oath to uphold our Constitution and defy irony today. You are the very one who is abusing your position when you're not supposed to. So this kind of intimidation, this kind of manipulation and mind conditioning to the public, telling them that I am this and I am that, I have never ever in my whole life was a public servant and took fucking money from the Filipino people. I worked hard. I hustled. I've been a single mom for a long time. I raised my children on my own. I've remitted so much money to our economy for the past 27 years that I've been working. OFW ko, ma'am. Kami ang mga bagong bayani nyo. Tapos pau-paugon mo kung kiro-kirupi ka, hindi ka magwapas ako, bilat sing iloy, hindi ka maputi sa ita ko, ma'am. Gapalaser ko sa ngita ko, ma'am. Kag hindi ko ginanakaw ang ginapalaser ko sa ita ko kasi nagtatrabaho ko na maigi. Kag wag nyo akong pasibangdan, bilat sing iloy nyo, na pinipirakan ko, ginagamit ko. Anong igamiton ko sa presidente, bilat sing iloy? Ang pagsasalita ko dito, my vlogs, my contents are a smorgasbord of ideas. I could talk anything under the sun, from philosophy to religion to political views to family life to divorce to annulment. Being a single mother, being someone who's been in a foreign country for a long time. I cry, I laugh, I sing, I dance, I do monologues.
These are the things that I do here. So you should not question my status quo in life. I am just but a tiny dot in the ocean. Tapos pagtripan ko, personalin mo ko. Dahil nagsalita ko sa mini martial law, what the f*** you call this if you try to silence your critics? Isn't it fucking martial law? Isn't it a fucking dictator's move? Isn't it that what you're practicing today is as something that it's like Cambodia, Vietnam, and Russia, and Afghanistan, and Iraq? You are pretending and you're trying to play God to Filipino people that we need to bow down our heads to follow the things that you want to. You've paid so many executives to follow your orders. Well, Madam First Lady, I haven't received any money transfer from you, Madam. You wanna buy my silence? You pay well. Hindi ka ni marunong sa dapat sana magsabi kang binatsing iloy ni si Bugres. So, nagpa-transfer ko to sa kanya, pinaka-bilyones to you, di kasi gaya patas ang tira. Wala ka magani dito sa aking donation, ma'am. So, what right do you have to tell me I'm not under your payroll? Di mo pagdisiplinahin if I believe that the president does not exist. If I believe in my heart, in my mind, that he does not exist anymore, who the fuck are you to discipline the way I think, to discipline my opinions? Pinapakailaman ko ba ang opinion mo, bilat sing iloy ka nga okay lang sa'yo kang bana mo, naga-syagabugo? Kagagasi mo, pakialamira, kasal ka ba hindi po, hindi mo ko estudyante. I am not even in the Philippines to start with. Wala ko sa benepisyo sa Pilipinas kahit palalo as pilit. Hindi ako pumupunta dyan sa mga public hospitals para magpa-injection ko sa tetanus toxoid. I do not go to any public places to benefit from the taxes that I've been giving you. Ako na ganiyo, di puta ka ng mga kababae ko ninakawa, tapos ako pa bilat sing iloy ang takutin. Ma'am, hindi po takusa ang aking apelido. Excuse me. Kanya-kanya tayo, ma'am, sang opinion, dapat pinapractice natin yan. Hindi kayo gusto makriticize kayo, then get out of public office. Do not be in the eyes of the public if you do not want to be scrutinized. Especially, do not be in the position where you are naked or bare naked, for that matter. To be scrutinized by the public, do not receive any money from the public, from the taxpayers. We voted for you. You were not born to be our queens and kings. Nagluhod kayo sa amin para butuhin ko, namili pa nga kayo ng buto. Tapos ngayon, bilat singiloy, galit kayo? Ay, hindi pwede, ma'am. Basta yun lang ang sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo gumana ko ma'am ipatay siya, siguraduhin mo na ang ikunin mo sa bilibid talagang perfect sa pagsaksak sa kimpak, tay siya kagad. Kay once mabuhay ko, kag makapagsalita ko, bilat sing iloy gid. Pag-Gcash na kayo! Ay ang mga bilat sing iloy nga mga taga-PCO, dumapatay sa Gcash ko, maano ko sa Gcash ko, wala akong ibibigay sa inyo, may nangatip. Pag lumalaki, pag naglaki-laki dito, ang ginapa-Gcash sa akin, bibigyan ko kayo 20%. Doon sumasama ang loob sa mga tapos ang kinikita ko ng mga piso-piso. Mga patayoya, hoy, Meta is paying me. And also the rest of the vloggers and influencers. We are being paid by Meta because we invite advertisers. Especially now that I am 2.3 million. Dumapatay bilat sing iloy. Tapos sinasabi na naman nila ngayon nga, nagapila na naman sila sa cyber na naman cyber chururot na naman sang Pilipinas para ialis ang aking aking page. Yala, wala sila lalaban sa mga bardagulan. Ang gusto nila, all they want is to eradicate a person who fucks their minds and people who knows the truth. Somebody like me who is not afraid to open her mouth. Padulao nila akong page. Anong ka mo man, bilat sing iloy, mga duwag ka mo yung diputa, mga maliliit ang nyo. Asa na dang inyong mga kunting awa? Limusan nyo na ako. Kasi bilat sing iloy, baka magsabing mga kaway natin na ginagamit ko na naman si Bangag. Ay wala ko yung gagamit, si mo di puta ka, sir. Since na nabuntis ko kag nanganak ko, ma'am, sir, marunong na ko maganak buhay. Gabenta ko noong mga ice water, mga ice candy, mga ukay-ukay na damit para makabili ko diaper sa anak ko kag sang mga gatas. Hindi ko yan nagapakalimos in exchange of my wits, in exchange of my intellect, in exchange of my humor. People, if they love me, if they support me, they are free to give me what they want. Pwede sila dito magbigay sa akin ng kanilang pagmamahal, love gift, kasi ang language of love para kay Bugres, datong. Datong na rin sa inyo. Karuyo lang niya pwede, mang datong bilat sing iloy, ang mga maliliit, yung katulad ko. Sap-sap lang ko, ma'am. Bagis kayo. Bilat sing iloy. Amo na lang ni Lisa kung talagang agrabyo ka sa akin. Wala lang tabala gamitan na isang power. Bala, fair lang, ma'am. Magsampala na lang tayong dalawa. Kung sino ang malakas magsampal, ako naman mapasampal rin sa'yo, basta sampalin ka rin ka. Kung nagrabyado ka talaga sa pagmumuka ko, wala lang kagamitan na isang isang power. Mayabang ka lang kayo, may mga power ka mo, alisin mo pangalan mo. Tao sa tao lang. Hindi ko mag-atrasin mo kahit pag-taekwondo pa tayong dalawa, dumugay ka bala. Iyot.
Nasaligan sa mga bilatsing ilo yung kanilang power. Pag ako nagkaroon sa power, ewan ko na lang. Ita-transform talaga kita sa palaka. Tandaan mo. Pag nakuha ko lang ang Ginny ng battle, sasabihin ko talaga sa Ginny, gawin mo na sa ganing palaka ng ulo-ulo kung bilatsing ilo yung bugira na isang gagay. Yan yung pawala lang sa pero siya palang nagmando. Siya palang nagmando sa gagug mga kalbo, bilatsing ilo. Malapit na lang ang umaga din sa gaguk ang kadiliman, nandoon na rin sa'yo. Siya palagi nang nagmando, galit na galit sa akong sili sa loob. Wow, grabe sana all. Nasasaktan kayo sa sinabi ko. Di kung hindi tayo siya ang asawa mo, ba't ka masaktan kung hindi naman totoo? Bakit gano'n na lang ang inyong mga reaction paper? Bakit ba, why are you so hurt? Why are you so butthurt every time you hear that people are saying that your husband is sick, he's ill, that he is going through a very critical and serious illness, that your husband is Taishi, that your husband is Casper? Anybody could say whatever they want to say. Did I destabilize the government? Did 1,000 Philippine Marines lost their job because of my words? Did Malacanang collapse? The walls of Malacanang, Bilatsing Iloy apparently collapse because of the words that comes out of my mouth, ma'am? Araw-araw naman, how many people in the Philippines got hungry? Because of the words I said. Did the economy of the Philippines went to the drain, or to the abyss? Because of my statement, your reason of saying or giving order, that is so fucking, it is so overrated. It's so, not only abysmal, but asinine. Iputa, wala gani ko ka-exist sa Pilipinas, bilat sing ilo niyo, wala gani ko nakakuha kahit kondom. Kahit kondom lang sa Pilipinas, kagas pilit, palalo kag mga gamot sa mga kurikong. Diyan sa mga city health, tapos sa kawayan mo nga wala ko ninakaw sa inyo, didiputa kahit ban-aid. Chusira nga praglits, numero 1 ka magagasol ka bilat sing iloy, gasolito ka man. Kapangit na simong yun, di po ka balang ganun, bala nasa sayo ng lahat. Lahat ng mga pera namin nasa sayo na wala man kami magawa. Presidentiyan ka, nagapakuno-kuno ka dahil nga presidente ka, wala naman man makasita sa'yo. Tapos ngayon ang lahat ng mga salita namin ginabantayan, paano binabantayan? Wala ka kami magawa, bilat sa inoy, kaya ikaw ka presidente, nakaupo ka sa trono. Inagawan mo ang asawa mo, ginagawa mo ang asawa mo, papit, wala ka kami magawa. Bumaba ako binabantayan. Doon ginagawan ko sa bilas ng tarugo, ma'am. Wala naman akong inagaw sa iyo nga tarugo, ma'am. Kahit isa ka lipstick, ba't mo ba ako ginabantayan bilat sing iloy? Ang mga tao doon pang bugrisin mo ang dyan sa Pilipinas, malapit mo makuha. Si bugris, gidyang nagay, gidyang kasang chorot. Sana may mga cash flow dyan, para naman kumatay si ako, hindi natin alam. Baka ipatay si ako, I don't know. May iiwan din ako sa aking pamilya, hindi natin alam. Baka hindi nyo na ako makita. Oh, magsisisi kayo kahit isang beses, hindi ko na padala sa aking Gcash. Charito. Galit siya sa akin kasi malaki aking boobs, malaki aking puwet. Maganda ang legs. Doon sa suya, bala sa konsili sa loob. Ma'am, you have things that I don't have. You have a palace, I don't. You have money, I don't. You have power, I have a little bit. Charing. Gani, Gcash lang ko kayo malita, bilat si Eloy. Tapos ako pag inagimod dumtan. Ma'am, may malita ka na, ma'am. Ilang ka binu, 3 trillion ka na sa akin, ma'am. Gcash lang. Wala ganyan ko magawa, di puta sa mga ninakaw nyo. Tapos pag diskitahan mo pa ang Gcash ko. Hayaan mo na lang ko, ma'am, sa Gcash. Wala naman ginagawa sa Gcash ko. Pero kung gusto mo talaga ako taksan, okay lang. Tataksan kita kasi baka kailangan nyo yan ng iyong asawa.